Friends in the Lord, brothers and sisters, members of the Christian community gathered here in our parochial church, and also our online viewers and followers following us in this last Eucharistic celebration for today's 27th Sunday. Members of the community, good afternoon. We praise the Lord once again for giving us another successful week, and as we welcome another week in our journey, we cling always to His mercy and to His love. Let us give our God a round of applause. Brothers and sisters, we find a familiar gospel text, gospel reading for today's Sunday, because this is one of the favorite gospel texts to be read, or mostly read, during wedding masses. No? Kung manambong mo kasal, manambong mo misa sa kasal, usa ni sa mga ebanghilyo nga kanunay natong madungog. Ang usa katong kasal sa Kana, katong milagro ni Jesus nga iyang gipadaghan, gihimong bino ang tubig. Unya, in today's gospel reading, Jesus makes clear that divorce cannot be acceptable in the Christian way of life. Jesus makes it clear that kining diborsyo supak gyud sa pagtulunan ni Kristo. Na timely kayo ni kay karon na arabay issue sa divorce bill. Kita bitaw ta diha no na mga posters, mga rally sa simbahan karon, no to divorce. Unsa may gibasihan ni ana kining ebanghilyo karon nga ingon ang Ginoong Hesukristo nga unsay gihiusa sa Dios dili mahimong buwagon sa tao. Karon, the first part of my homily, let me give a brief biblical explanation as to the ancient concept of divorce that was allowed during the time of Moses. Especially, we find this in the book of Deuteronomy, chapter 24, verse 1. Kaya ang istorya ani, nangutana man ang mga Pariseo. Ingon ang mga Pariseo, Jesus, gatugot ba ang atong balaod nga ang bana makabuwag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Muna ilang pangutana aron mabitik ang Ginoo. Ingon ang Ginoong Jesucristo, sa may gisugo ni Moises. Ingon ang mga Pariseo, hinguki lagi si Moises. Ingon man dito nga, kung ang bana makabuwag sa iyang asawa, gusto makigbuwag, iya ratong padadaan og bill of divorce. Unya, pwede na siyang i-dismiss sa iyang balay. Ingon si Jesus, gitugot na ni Moises, kay gahi mag-o. Diba? Mo man ay istorya karon. Gahi mamug-o. Mga sugot na lang si Moises. Pero di unta na mo ay plano sa Ginoo. Sa panahon ni Moises, sa karaang mga Hudiyo, atong hunahunaon, nga ang mga baji, kamong mga baji, during the time of Moses, women were considered as inferior to men. Okay? You were even considered properties of your husband. Muna yung pagtanaw nilang baji. Ang tag-iya sa asawa ang bana. They were not given much legal rights. Ingana ang mga baji kaniadto. Ubos sa kaayo ang pagtanaw sa mga baji kaniadto. Ang mga bana mo ay haod. Nga karon bali naman. Kamo mga asawa, kamo na may haod, no? Mangulatan ang gani imong bana usahay magkalisod. But sa una di ingon ana. Karon daghang mga asawang isog bay. Mga asawa ron mga marama nga mga bana kanang mga patid-patiran sa asawa. Kuyaw na ni mga asawa ron. But panahon ni Moises sa karaang mga Hudiyo, di ka pwedeng mo palag. Kay baji ka. Mao to nga kanang maong mentalidad gigamit sa paghulagway sa ilahang concept of divorce. Simple ra kaayo ang law of divorce during the time of Moses. Pagkan ako, niyan ako'y asawa,
Unya nakadiscovery ko nga akong asawa na ay mga buhat nga di maayo, acts of indecency, I will just write a bill of divorce. Musuwat ra ko. May ako si Agirio Panya, taga Angilan, Antikira, Bohol, 45 anyos, magmatuod nga sukad karon, ako nang biyaan ni hong asawa aron makaminyo na siyang lain. Ako nang isuwat, pakubtan to na usong asawa. Og mapamatudan sa hong asawa nga aho tong agi, buwag na mi. Iyan na kasasun. Mo ning giskutan sa Ebanghelyo karon. Diyan mo na hiring-hiring dito sa kurti, diyan mo. Kay hawod lagi ang laki. Pwede ko kumusuwat kita, ako si Kuan, bagan ng asawa kay bahog ba. Inigsuwat ito, ipadato dito. Wao na to, buwag na mo. Dismiss na ka sa pagka-asawa. Ingon Maginong Hesukristo, di na maoy plano sa Ginoo. Kaya ang plano sa Ginoo sugad sa sinugdan, tungod sa kaminyoon ang bana mo buwag sa inahan o amahan ang lalaki, mubiya sa iyang ginikanan, mutipon sa iyang asawa o silang duha mahimong usa. And that is the lasting teaching of Christian marriage nga atong gi-proklamar sa simbahan. Karong panahon na baya, daghan na mga batanon nga di na mo angay minyo. Sa Europe o sa ubang bahin sa Amerika, they are afraid of getting married. Nga naman, for them, getting married binds you to a lifelong responsibility of which it would be difficult for you to emancipate yourself. Muna karon mga batanon, daghan karon mga batanon sa Europe nga, inigidad nila og 18, inigidad nila 20, di sila magminyo. Out of the question ang minyo. Isa lang buhaton, magpaanak na lag-usa ka buok. Magpaanak og usa ka buok. Di magpakasal kay magunsa mo ko ng banang palahubog. Magunsa mo ko ng banang way hinungdan. Magunsa mo ko ng asawang gastador. Magunsa mo ko ng asawa nga higirag papuha og wait. Dagko pa jog ariyos, baga pa jog nipis pa jog kilay. Sige rag blan og buhok. Sa may maaho ana. Muna ilang konsept. Mga taman sa mahimo, di ko magpakasal, kay magpakasal ko, magapos ko, o usa ka obligasyon, nga di na ko kalingkawas. Naman po'y kamatuuran. Di ko po na may di tinuod. Pero, ang ato karong question, unsa man ang bili sa kaminyoon, nining modernong kapanahunan, nga ang atong mga batanon, there is an increasing number of young people trying to abhor, trying to likay, sa responsibilidad sa kaminyoon. Kamu din mga ate, no, mga madre mo, mga PYM. Pagminso mo, ayaw mo kahadlok og responsibilidad og kaminyoon. Ang pagminyo mo kay apil na sa plano sa Ginoo, di mo magmadre pagminso jud mo. Anya nganong supak man ang Ginoo sa divorce? Nga, mauro ba na i-argue sa mga filosopo, mayang filosofi, anong supak man ang simbahan, Father, of divorce? Agwantahon naman ni humbana nga mangulata. Agwantahon ni humbana nga gidaog-daog ko, pasuan kong sigarilyo, o niya bugbog sarado ko. Di mo maluoy na mo, Father. These are valid questions coming from married couples, from battered wives, and from battered husbands. Now, saan man na nato pagtubag? Una, ang kaminyoon, usa gini ka responsibilidad. Usa ka akaakuhan ning kaminyoon. Kay nga no, giklaro din nga tawag na sa Ginoo. Ang kaminyoon, wa lang mahimo, tungkol ga uros-uros inyo gugma, nga murag mabuang mo og di makakitaan na inyong uyab. Magminyo mo kay murag labad na kayo ko, Father, kinahanglan na gyud nga mga asawa ko. More than that, marriage is a lifelong commitment. Onya, in the process of living our commitment, of course, we face struggles. We face difficulties. We face misunderstandings with our husbands, with our wives. Pero og naa na ang divorce, unsa may mahitabo og naan ang divorce, sa junon na natugbungkag ang inyong kaminyoon. Nga naman, mag-divorce na kay na may balaod.
Imbes nga maningkamot ta mahipno ang inyong mga away, inyong mga lalis, di na laman kayo, ditso na lang tag-divorce. Kaya available man ang divorce law. Mga disastrous kaayo ang divorce. Nabitaw ba mga asawa, Father, iyan po inta ko ni humbana, nga sugarol, palainom, palakubog, awagan pagyud kaayo, na white trabaho. Nga nabitaw ng uban. Yung disira po rin iyan po. Saan naman pag-ampo? Sige, mag-ampo ko. Ikaw pag-ampo po. Mayan po sila nga. Muna-muna namang ampo na ho. Pader, na yung humbana. Kadaghanap kong ampo niya. Waman sumabag-o. Mura kaglalison ba? Unsay hong itubag. Yung anak, may ko. Huwata na laman ang mamatay. Ang mamatay na lagi na. It's a challenge to persevere in a commitment sa married life. Karon, balik ta. Para asa magining kami niyoon. Duhay tuyo nga gihimo sa Ginoo ang kaminyoon alang kaninyo nga mga minyo. Primero, marriage is intended for the good and well-being of the spouses. Mo ginay tuyo ninyong mga minyo. Kaayuhan o kabulahanan sa inyong panagtiayon. Mo bitong giklaro karon sa Ebanghelyo from the book of Genesis nga tungod sa kaminyoon mubidya ang anak, ang laki sa iyang ginikanan. Mutipo sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usakay. Ug maminso rata ang primary priority na to, ang ato na nga kapikas. Ang ato na nga bana og atong asawa. Mubitaw nga ideally, ug maminso na mo, adyaw mo ipon og ginikanan. Angay nga magbay mo og injo. Kay nabito na sa Ebanghelyo karon mobuwag ta. Mo man ang kasagaran mag-away ning binazi ug mansamong ugugangan ka na mag-ipon. Kay ang plano sa Ginoo ini kaminjo na to magbahay jo tag-ato. Maglain tag-ato, di ta magsalig og ginikanan. Karon kay nautro naman ang dagan sa kalibutan. Ang atong mother o father mao na may yaya sa atong mga anak. Yung mabantahi sa ring bata. Pa at ligua sa ring bata. Sa mahitabo ang mama o papa na himong professional helper, mga yaya, na palitan na mag-usa ka buok, gatas nga, gamay nga, baratuhon. Di na mao'y plano. Magminyo mo, mga anak, mga ulitaw daga, o maminjo mo, kamoy alima sa inyong anak. Don't escape responsibilities. Na maminyo ta atong mama mo ay maadyo lang mata mo magbata unya atong mama mo ay paalimahon. Daghang karong mga bag-ong mga inahan di gani kay kamao mo ilis og diaper. Di gani kay mo patuog og bata. Di gani magtukaw og gabi kay di pa disturbo. Kinsa may naniwang ang ilang mama, ang lola, mura nagkag tong lola tan-awon, nang laom nagkalimutaw. Namurot na miyahok na tong aping og namurot na tong simod og atiman og bata. Ag anak kino mo'y nanganak asa man tuaga duwa-duwa og computer. Apil na package na sa kaminyoon nga maningkamo to for the good and well-being of the conjugal love. Ikaduha o katapusan sa Ebanghelyo karon gipahinumduman kita nga ang kaminyoon, dili lang ni kontrata o tanawon sa simbahan. It is a covenant. Inigkasal ninyo, inigkaminyo ninyo, wa lang ninyo minyue ang naong sa inyong gipangasawa or ang kandiis sa inyong gipamana. Wa lang ninyo pakasli tungod kay puti o panit ang inyong mga uyab karon, mo nga nakainggan niyo mga pangasawon. No. Ang inyong gipangasawa, ang kinatibuk-an nilang pagkatao, lawas o kalag. Mao nga ingon na Ginoo, what God has joined together, no human being must separate. Usab ito sa atong problema, naning bag-o na to nga hanay sa atong minteryo, sa Abaka. Daghan ba yaman ninyo nga mo request sa Father, pwede ba magbatapad may sambana ini kamatay? Nawa naman na nato itugot kay lisod mang magtapad kay daghan mang reserve. So, mahitabo og sa minteryo og atong taparon ang mga magtiayon sa Abaka
Day uban nga, di malubngan kay maghuwat pag anus mamatay tong isang bana, isang asawa. Unawa naman tay kalubngan. Nga gikasakit na sa ubang mga tao in taon. Yung kung saon mang maumay palisin na to sa sementeryo. Pero mauunta na kana inyong giingon nga pwede ba Father magtapad mi sa among bana, ahong bana ini kamatay namo, sa akong asawa ini kamatay namo. That is a beautiful longing sa usa ka magtiayon nga nagkahigog maay. Pwede man dyan mahitabo nga magtapad. Simba ko, gawas og magdungan ang magtiayon. Pero di man dyan magdungan sa hanay sa atong kinabuhi na may mauna og naay mauwahi. So, isip mga Katoliko, mga Kristiyano, no to divorce juta. Kung agwanta. Og madaha pag agwanta hagyod ang mga hagit sa kaminyoon. Kamo mga young people din agwantaha. O kinsa may modelo ninyong pag-agwanta, turn to your parents and grandparents. Tanawan na yung mga lolo o lula, inyong mga mama o papa, nga upaw na gunao, tanawan na nga upaw na pag-agwantas kinabuhi. Ayaw kahadlok nga magminyo kung mauna inyong tawag sa Ginoo. Kaya that is a sacred part of the sacred plan of God for the good and well-being of the spouses and for procreation and rearing of children. So again, baliko na to sa simbahan, no to divorce. Divorce has no place in our Catholic Christian life. Amen.